Ayun, hello, what's up mga kamuratal? Welcome to my channel. Ayan, so hello po sa mga bago natin dyang viewers na napadal lang dito sa ating channel. Welcome to my channel, idol. Ayan, so nandito nga po tayo sa Barangay Pook, Tayabas, Quezon mga idol. At ating binisita yung ating bamboo house. Tingnan nyo ng itsura. Dahil almost ilang buwan na rin kung sa aking pagkakatanda mga idol, ilang buwan na rin tayong hindi nakakapunta dito sa ating bamboo house. So, nagbakasakali tayo na bisitahin. So yun, kaya nandito tayo sa Tayabas, Quezon. Tayo ay nagmula pa sa Lucena City mga idol. Ayan, shout out po sa mga taga Lucena dyan. Ayan, at saka sa taga Tayabas, Quezon. Shout out po sa mga viewers nating napadaan dito. Ayan, so talaga namang nakakakilabot ang itsura ng bamboo house dito sa ating bukid mga idol. Ayan, so maya maya at aking ipapakita sa inyo. Talagang nakapangilabot. Nakapangilabot mga idol. Kasi siyempre walang tao. Alam nyo naman ang bahay kapag walang tao ay mabilis masira mga idol. Ayan, so alam nyo yan mga idol. Pag napabayaan ng bahay ay talagang mabilis lang masira. Ayan. Kaya naman yung ating bamboo house dito ay talagang nakakapangilabot ang itsura. Ayan, parang yung parang sa mga pelikula mga idol, yung mga horror movie. Parang pwede na pagshootingan mga idol yung ating bamboo house ng horror movie. Ayan, talagang nakakapangilabot. Kaya gilalas mga idol ang itsura ng ating bamboo house talaga. So nagpunta tayo dito mga idol, double purpose kasi gusto nating bisitahin yung ating mga tanim dito at saka bisitahin yung ating bamboo house at kumuha na rin tayo ng mga idol ng balinghoy na ating gagawing suman. Para may panlako tayo mga idol. Ayan, kaya yan, medyo madumi pang ating kamay dahil katapos lang po nating magbalat. Ayan, ngayon gusto kong i-share sa inyo kung anong itsura ng ating bamboo house na dati ay yanong ganda, ngayon ay iba na. Ayan, talagang nakapangilabot ng itsura mga idol. So yun mga idol, tayo pupunta dito. Talagang parang binagyo. Halos isang taon na rin mga idol na walang tao dito, kaya talaga namang yan ang bilis masira ng ating bamboo house. Ayan, tsaka mabilis masira yung bubong kasi maraming ina-stack na dahon. Ayan mga idol, ito ang itsura ng bamboo house ngayon na dati ay talaga maganda. Tapos dito mga idol, yung bubong natin sa kusina nating pinagagawa ng suman dati ay talagang bumigay na. Ayan, talagang nagiba na mga idol. Ngayon ay hindi pa natin maayos, hindi pa tayo makapag-renovate. Ayan, so sa susunod mga idol, abang-abangan nyo yung aking pagre-renovate nito. Ayan, bala ko ay bamboo house pa rin ang gagawin ko mga idol. Ayan, sana mapanood nyo yung kung paano manggawa ng bamboo house. Ayan, ngayon ay hindi ko pa masikaso dahil sobrang busy pa. Kakatapos lang po ng New Year tsaka Pasko. Ayan, kaya naghahapit po ako ngayon na maglako kahit pa paano ay makabawi sa ating mga kagastusan mga idol, lalo na ngayon at tayo ay umuupa ng bahay sa Lucena City. Ayan, talagang kailangan kumayod ni Muratal. Tapos dito mga idol, ito yung aking pinagbalatan ng balinghoy or kamuting kahoy. Ayan, na ating gagawing suman. Tapos dito mga idol, yung ating stock na niyog talaga nagsipagtubuan na. Ayan, may mga tubo na mga idol, ating stock na niyog. Talagang nakapangilabot ang itsura ng ating bamboo house mga idol. Talagang nakapangilabot ang itsura mga idol, parang pang haunted house na. Allah, sayang mga idol ang bahay kapag na-stock, mabilis masira. Nakasang taon din naman ito mahigit mga idol. Ayan. Ayan, para po sa mga nagtatanong kung ilang taon tumatagal ang bubong na kawayan, yan po ay mahigit 1 taon. Ayan, bago nasira.
Pero kung ito may tao mga idol, hindi agad-agad to masisira kasi malilinis natin yung ibabaw. Ayan. Kaya po mabilis nasira yan kasi may mga dahon-dahon na nabulok. Ayan. Yan po yung naging sanhi ng pagkabulok ng bubong na kawayan. Yung mga dahon na nasa itaas. Yan po yung naging sanhi ng mabilis na pagkabulok ng bubong na kawayan. Kung wala pong puno dito sa ibabaw, ayan, wala po yan. Siguro tatagal yan ng mga 2 taon. Tapos pa isa po yung palit ng bubong. Halimbawa ito, ito tumutulo na, huhugutin na po yan tapos papalitan. Ganun po mangyayari, parang palit-palit lang po yan hanggang mapalitan lahat. Ngayon mga idol, napabayaan natin kaya yan, mabilis pong nasira yung bubong ng ating bamboo house. Pati po yung ating bamboo house ay nasira na din. Pero yung dingding okay pa do sa kumbaga doon sa may kwarto mga idol, kasi yung dingding niyan ay balat ng niyog, yung pinagtsinsuhan ng niyog mga idol. Yung mga balat niyan yung aking ginawang dingding, kaya medyo okay pa. Pero yung dito sa may pinto na dingding na kawayan, yung sasa mga idol ay sira na din. Itong nasa may pinto. Pero yung sa kabila mga idol okay pa. Hindi pa naman lahat sira mga idol. Siguro mare-renovate pa natin yan sa susunod. Ayan. Gusto ko lang pong ma-share sa inyo yung ating bamboo house na talagang ilang buwan din natin pinaghirapan na itayo. Tapos ngayon ay sira na. Oh, ayan mga idol, oh. Ito, okay pa dito mga idol. Ito yung bintana. Matigas pa. Ito. Okay pa, matigas pa dito mga idol. Tapos ito po yung kusina. Ayan, kusina po ito pero okay pa, matigas pa. Okay pa, goods pa mga idol. Ayan, kusina po ito. Okay pa, oh. Matibay naman po ito. Ito po yung sasa. Kung tawagin dito sa Quezon ay sasag. Yung sinasasag na kawayan, isang buo po yan na tinatad-tad-tad para maging lapad siya. Ayan. Meron po ako niyan mga idol, dyan sa aking video, hanapin nyo na lang dyan. Paano gumawa ng sasa or sasag mga idol na dingding. Ayan. Paano gumawa ng sasag na kawayan. Yun po ang title mga idol. Meron tayo dyan. Tapos ito po yung bubong. Okay pa naman dito. Yung bubong dito sa kusina. Ayan, medyo matigas pa. Ayan mga idol, oh. Okay pa po yung bubong dito sa kusina. Oh, tapos dito yung ating dingding dito sa kwarto. Ayan po ay balat ng niyog. Ay okay pa naman, matigas pa yan. Tagal po yan bago masira. Akin po nilagyan ng plastic. Gawa nga po nung bumagyo dati ay nilagyan ko ng plastic kasi pumapasok sa loob yung tubig. Sobrang lakas ng hangin, sobrang lakas ng impact, pumapasok sa loob yung tubig. Yan. Yung bubong lang po talagang kailangan natin palitan. Tsaka yung do sa may harap na dingding na sasag. Yun po yung medyo sira na. Tapos yung ating tanim ditong mga luya ay medyo madamo na rin. Talagang marami pa tayong trabaho dito mga idol. Nagkakasabay-sabay na. Yan, ito ay hahawanin kasi natin dito. Kasi ang bala ko ay taniman ng balinghoy or kamuting kahoy mga idol. Hanggang doon sa taas yan. Tapos dito sa kabila mayroon ng tanim dyan na ilang piraso. Gusto kong dagdagan. Yan yung ating papaya, kinakain na ng ibon. Tapos yun, oh. Ayan, may bunga pa dito, may hinog. Mga idol, oh. Kinakain na ng ibon. Butas na. Tapos ito po yung mga iba pa nating luya. Ayan. Nasusobran sa ulan. Kaya nasisira. Tapos mga tanim nating gabi doon ay madamo na rin. Talagang marami tayo ditong trabaho na dapat gawin. Pagdating ng tag-init mga idol, babakbakan na natin yan.
Ayan, talagang gilalas ang nangyari sa ating bamboo house. Siguro kung hindi taga rito ang titingin nito or makakakita mga idol, talagang mangingilabot. Ayan. Nakita nyo naman mga idol, oh. Wala. Talagang gibang-giba mga idol. Nasira agad yung ating bubong kasi gawa nga nitong katmon. Yung mga dahon pumapatak sa ibabaw ng bubong. Ayan, oh, tulad yan, oh. Kaya nasira agad. Pero kung wala po yan, kung walang dahon na napatak sa bubong, medyo matagal pang masira yan. Yan mga idol, ito yung balinghoy na ating dadalhin papuntang Lucena. Pinalot ko na. Yan. Ito po yung gagawin natin suman. Suman na balinghoy. So yun mga idol. Na ito nga po pala yung ating bao na inipon, no? Medyo nasisira na yung mga sako. Hindi pa natin nauuling. Ayun, no? Dami pa nito. Marami pa tayong magagawa dito mga idol. Panoorin nyo mga idol kung paano gumawa ng uling na bao. Ayan. Kapag ito ay aking ginawang uling mga idol. Itong bao na to. Para po doon sa hindi pa nakakaalam kung paano gawin ng bao na uling. Ayan. Yan mga idol, panoorin nyo kung paano gagawin tong uling. Pero yung iba talagang marunong ng mag-uling ng bao. Kasi hinuhukay lang naman yan, tapos isa-isang ihuhulog habang may apoy. Ayan, hanggang lahat ay maging uling na bago tatakloban ng dahon. Tapos lagyan ng lupa. Ayan. Ganun po yung pag-uling namin ng baong niyog. Nakikita niyo ba ang bamboo house na nakakilabot dito sa Tayabas, Quezon? Ito yun mga idol, sa likuran ko lang. Tingnan niyo naman. Tingnan niyo ang ating bamboo house mga idol. Nakakapangilabot. Kagilagilalas na pangyayari mga idol ang nangyari sa ating bamboo house. Pagmasdan niyo mga idol, pwede na sa pang horror movie. Yan ang itsura ng bamboo house ni Muratal. Ayan mga idol, nakikita niyo ba ang bamboo house na nakakapangilabot ang itsura? Labi-lalas na pangyayari mga idol ang nangyari sa ating bamboo house. Pagmasdan niyo ang nangyari. Ayan mga idol, bumigay na ang bubong. At hindi lang yan mga idol ang nakakagilalas. Hindi lang yan ang nakakapangilabot. Pagmasdan nyo rin ang puno ng papaya na ito mga idol. Pagmasdan nyo mga idol ang punong papayang ito. Talagang kagilagilalas din ang nangyari sa punong ito. Pagmasdan nyo ang bunga. Nagsikalat ang buto ng papaya mga idol. At kinain ng ibong uwak. Ayan mga idol. Iba't nakakapangilabot mga idol ang pangyayari dito. Dito lang yan mga idol. Sa Barangay Pook, Tayabas, Quezon. Kung saan nandoon ang bamboo house ni Muratal. Talagang nakakapangilabot mga idol. Kagilagilalas na pangyayari ang nangyari dito.
Tara at ating ikutin ang paligid ng ating bamboo house. Pagmasdan nyo ang ating kamutihan mga idol. Nababalot na ng damo. Halos hindi na makita ang puno ng ating kamuti. Sa sobrang lago ng damo. At puntahan pa natin dito sa may pataas ng burol na talagang nakakapangilabot. Lalo na kung gabi mga idol, sa sobrang sukal. Na ani mo'y biglang may bubulaga sa iyo. Sa hating gabi mga idol. At tingnan nyo rin ang puno ng ating mga balinghoy ay nababalot ng damo. Na ani mo'y nagbabadya na kakainin ng mga mababait. Na kailangan nating maunahan at ating mahawan. Dahil kung hindi, ay wala tayong mapapala. Ayan mga idol. At hindi pa natin natatabunan ng mga puno. At labas pa ang mga ugat. Kailangan mga idol, yan ay tinatabunan para lumaki ang laman. Pagmasdan nyo mga idol ang ating balinghoyan. Laga naman. Sobrang damo. Yan mga idol. Tabi-tabi po. Tayo ay manuno. Ayan. At pagmasdan nyo rin mga idol ang puno ng papaya dito sa burol, na kung saan kinain ang laman at lumabas ang mga buto. Alam nyo ba kung ano kumakain yan mga idol? Ang kumakain lang naman yan ay uwak. At yan ay pinagpipiestahan. Kaya kailangan maunahan. Atin ang maharbis at gawing atsara. Atsarang masarap mga idol. Nakita nyo ba mga idol? Ang paligid ng ating bamboo house. Pati na rin ang bamboo house natin. Excuse me po. Asakit sa lalamunan. Tarang masukal mga idol. Masukal lang ating mga tanim. Tayo ay babalik na sa bamboo house sapagkat kumukulimlim na ang kalakitan mga idol. Kumukulimlim na nagbabadya na ang ulan. Na nagpapahiwatig na kailangan na nating umuwi sa Lucena City at lisanin na ang Tayabas Quezon. At baka tayo'y abutin ng ulan at mabasa pa ang ating cellphone. So maraming salamat po sa inyong pagsuporta dito sa aking YouTube channel. At kung ikaw naman idol ay napadaan lang dito, ikaw ay aking inaanyayahan na pindutin ang subscribe button dyan sa may ibaba. At kalimbangin mo na rin ang notification bell upang lagi kang maging updated sa mga bago pang i-upload na video. Maraming salamat po sa inyong pag-subscribe. At sa mga dati ng subscriber ay maraming salamat po sa inyong suporta. Hanggang ngayon ay nandyan pa rin kayo. Ay.
Ayan mga idol, maraming salamat po. Ayan. Hanggang sa muli mga idol. Ayos.